Gabi na sa Oroyudong, nang biglang may marinig na iyak ng sanggol. Hawak-hawak siya ng isang misteryosong nilalang habang nagmamakaawa ang ina sa kahit na sinong makakatulong. Pero ang mga sumubok, nakahandusay na lahat sa lupa. Walang sinabi ang lakas nila sa Inhuman. Dahil wala nang magawa ang kahit sino, tila selyado na ang tadhana ng bata. Pero bago pa man makasapit ang Inhuman, si Kang ay biglang sumulpot at tinapyas ang kamay nito nang walang kahirap-hirap. Lumingon si Kang at tila hinahamon pa ang nilalang. Lalong nagnitnit ang Inhuman habang si Kang naman ay kampanteng pinapahidlang ang dugo sa kamay niya. Sa sobrang galit, namula ang buong katawan ng Inhuman at sumugod kay Kang. Tinapon nito ang sanggol pero buti na lang at nasalo ito ng ina. Tinangka muling umatake ng Inhuman pero mabilis na nakailag si Kang at gamit ang kanyang superhuman strength ay tumalsik ang kalaban. Pero hindi pa ito tapos. Buong bagsik itong tumalon pabalik para sana lamunin si Kang sa isang kagat. Pero isang matinding uppercut gamit ang binti ang sumalubong sa kanya. Sinundan ng sunod-sunod na suntok ni Kang na tuluyang pumatay sa Inhuman. Habang binabawian ng buhay, dahan-dahang nawala ang pamumula ng katawan nito. Tulala ang lahat sa nasaksihan nila. Pero matapos ang ilang sandali ng katahimikan, naghiyawan at nagpalakpakan ang mga tao. Tinawag si Kang na bayani at tagapagligtas. Tila walang pakialam si Kang sa atensyon at tumalikod na para umalis. Pero pinigilan siya ng ina ng sanggol para magpasalamat ng buong puso. Sabi niya, hindi niya alam kung paano siya makakaganti sa kabutihan nito. Tinitigan lang siya ni Kang bago ito tumalon-talon sa mga gusali at naglaho sa dilim. Isang may edad na lalaki ang hindi makapaniwala sa nakita. Totoo pala sila. Totoong may mga superhuman.